Ikalawang mga Kronika, Kabanata 18. Si Josaphat nga ay nagkaroon ng kayamanan at dangal na sagana, at siya ay nakipagamag-anak kay Akab. At pagkatapos ng ilang taon, kanyang nilusong si Akab sa Samaria, at ipinagpatay siya ni Akab ng mga tupa at baka na sagana, at tambayan na kasama niya. At inupahan siya na umahon na kasama niya sa Ramot Galaad. At sinabi ni Akab na hari sa Israel kay Josaphat na hari sa Huda, "Sasama ka ba sa akin sa Ramot Galaad?" At sinagot niya siya, "Ako'y gaya mo, at ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan. At kami ay isa sa iyo sa pakikipagdigma." At sinabi ni Josaphat sa hari sa Israel, "Mag-usisa ka ngayon, isinasamo ko sa iyo sa salita ng Panginoon." Nang magkagayoy, pinisa ng hari sa Israel ang propeta na 400 lalaki, at sinabi sa kanila, "Magsisiparoon ba kami sa Ramot Galaad upang makipagbaka, o uurong ako?" At sinabi nila, "Umahon ka, sapagat ibibigay ng Diyos sa kamay ng hari." Ngunit sinabi ni Josaphat, "Wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang tayo'y makapag-usisa sa kanya?" At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, "May isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon, ngunit kinapupuotan ko siya, sapagkat kailanman ay hindi siya nanghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi laging kasamaan. Si Mikeyas nga na anak ni Imla." At sinabi ni Josaphat, "Huwag magsabi ng ganyan ang hari." Nang magkagayoy, tumawag ang hari sa Israel ng isang pinuno, at kanyang sinabi, "Dalhin mo ritong madali si Mikeyas na anak ni Imla." Ang hari nga ng Israel at si Josaphat na hari sa Huda ay nakaupo bawat isa sa kanikanyang luklukan na nakapanamit hari, at sila'y nakaupo sa isang hayag na dako sa pasukan ng pintuang bayan ng Samaria. At ang lahat na propeta ay nanganghula sa harap nila. At si Sedekiyas na anak ni Kenaana ay gumawa ng mga sungay na bakal, at kanyang sinabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga ito ay iyong itutulak ang mga taga-Syria hanggang sa mga lipol." At lahat na propeta ay nanganghulang gayon, na sinasabi, "Umahon ka sa Ramot Galaad, at guminhawa ka, sapagat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari." At ang sugo na yumaong tumawag kay Mikeyas ay nagsalita sa kanya na sinasabi, "Narito, ang mga salita ng mga propeta ay nagsasaysay ng mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko nga sa iyo na ang iyong salita ay maging gaya ng isa sa kanila, at magsalita ka ng mabuti." At sinabi ni Mikeyas, "Buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin ng aking Diyos, yaon ang aking sasalitain." At nang siya'y dumating sa hari, sinabi ng hari sa kanya, "Mikeyas, magsisiyaon ba kami sa Ramot Galaad upang makipagbaka, o uurong ako?" At sinabi niya, "Magsiyaon kayo at magsiginhawa nawa, at sila'y mga bibigay sa inyong kamay." At sinabi ng hari sa kanya, "Makailang ipasusumpa ko sa iyo, na ikaw ay huwag magsalita ng anuman sa akin, kundi katotohanan sa pangalan ng Panginoon?" At kanyang sinabi, "Aking nakita ang buong Israel na nangangalat sa mga bundok, na gaya ng mga tupa na walang pastor." At sinabi ng Panginoon, "Ang mga ito'y walang Panginoon. Umuwing payapa ang bawat lalaki sa kanyang bayan."
At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, "Di ba isinaysay ko sa iyo na siya'y hindi manghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan?" At sinabi ni Mikeyas, "Kaya't dinggin niyo ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan, at ang buong hukbo ng langit na nakatayo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa." At sinabi ng Panginoon, "Sinong dadaya kay Akab na hari sa Israel, upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramot Galaad?" At ang isa'y nagsalita na nagsabi ng ayon sa ganitong paraan, at ang iba'y nagsabi ayon sa gayong paraan. At lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon, at nagsabi, "Aking dadayain siya." At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Sa ano?" At kanyang sinabi, "Ako'y lalabas, at ako'y magiging mandarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta." At kanyang sinabi, "Iyong dadayain siya, at mananaig ka rin. Lumabas ka, at gawin mong gayon." Ngayon nga, narito, inilagay ng Panginoon ang magdarayang espiritu sa bibig ng inyong mga propetang ito. Ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Nang magkagayoy, lumapit si Sedekias na anak ni Kenaana, at sinampal si Mikeyas, at nagsabi, "Saan nagdaan ang espiritu ng Panginoon na mula sa akin upang magsalita sa iyo?" At sinabi ni Mikeyas, "Narito, iyong makikita sa araw na yaon, pagka ikaw ay papasok sa pinakaloob na silid upang magkubli." At sinabi ng hari sa Israel, "Dalhin ninyo si Mikeyas, at ibalik ninyo siya kay Amon na tagapamahala ng bayan, at kay Joas na anak ng hari, at sabihin ninyo, ganito ang sabi ng hari, ilagay ang taong ito sa bilangguan, at pakanin siya ng tinapay ng kadalamhatian at ng tubig ng kadalamhatian, hanggang sa ako'y bumalik na payapa." At sinabi ni Mikeyas, "Kung ikaw ay bumalik sa anumang paraan na payapa, ang Panginoon ay hindi nagsalita sa pamamagitan ko." At kanyang sinabi, "Dinggin ninyo, ninyong mga bayan, ninyong lahat." Sa gayoy, ang hari sa Israel at si Josaphat na hari sa Huda ay nagsiahon sa Ramot Galaad. At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, "Ako'y magpapakunwaring iba, at paparoon ako sa pagbabaka. Ngunit ikaw ay magbalabal ng iyong mga balabal, hari." Sa gayoy, ang hari ng Israel ay nagpakunwaring iba, at sila'y nagsiparoon sa pagbabaka. Ang hari nga sa Syria ay nagutos sa mga pinunong kawal ng kanyang mga karo, na sinasabi, "Huwag kayong magsilaban kahit sa maliit o sa malaki man, liban lamang sa hari sa Israel." At nangyari, nang makita ng mga punong kawal ng mga karo ni Josaphat, na kanilang sinabi, "Siyang hari sa Israel," kaya't sila'y nagsiligid upang magsilaban sa kanya. Ngunit si Josaphat ay humiyaw, at tinulungan siya ng Panginoon, at ginilos siya ng Diyos na humiwalay sa kanya. At nangyari, nang makita ng mga pinunong kawal ng mga karo na hindi siyang hari sa Israel, na sila'y nagsihiwalay ng paghabol sa kanya, at inihilagpos ng isang lalaki ang kanyang pana sa isang pagbabaka sakali, at tinamaan ang hari sa Israel. Sa pagitan ng mga pagkakasukpong ng sakbat, kaya't sinabi niya sa nagpapatakbo ng karo, "Ipihit mo ang iyong kamay, at ihiwalay mo ako sa hukbo, sapagkat ako'y nasugatan ng mabigat."
at ang pagbabaka ay lumala ng araw na yaon. Gayunmay, ang hari sa Israel ay nanatili sa kanyang karo laban sa mga taga-Syria hanggang sa kinahapunan, at sa may paglubog ng araw ay namatay siya.